Mama D, Dinuguan Special, Cooking Tip. Alam mo mga kamagshi, let's start! So, ang ginamit natin dyan ay ghee para mas malinam na rather than sa mantika. So, ito ang ginagamit ko pag nagkikisa ako ng kahit ano sa food. And then, after that, we put the garlic and onion. So, dapat mag-golden brown siya para mas masarap. Super kisa siya. So, pag nag-golden brown siya, pwede na natin ilagay ang ating pork. So, ang pork ko palang ilalagay ay belly, tenga ng oink-oink, at bituka para malinamnam at masarap ang ating dinuguan. Ayoko ng pork lang kasi nakakasama. Ayoko lang din ng tenga kasi nga umay. So, mas maganda tatlong klase ng pork ang ilalagay natin. So, yan ang ating menu for tonight at para sa inyo. Yan, inilagay na natin ang pork. Halo-halo siya. Mix, mix, mix. Para masarap ang ating pork dinuguan. Bongga! Haluin natin sila para mag-balance ang pagkakaluto ng mga karne natin. By the way, pinakuluan ko na sila kanina around 40 minutes. Pero hindi ko siya pressure cooker para hindi masyadong malata. So, ganyan ang magiging itsura niya after mo siyang skim. Now, lalagyan natin siya ng patis. So, depende sa inyo kung anong klaseng, gaano karami ang ilalagay nating patis. Para sa akin, isang sandok. At lalagyan natin ng maraming paminta. Pamintang durog. Alam nyo na yon. Yan, ganyan ako magluto. Hindi ko siya nilalagay doon sa may sabaw para kumapit siya doon sa mismong meat na niluluto. So, karamihan kasi sa atin, nilalagay natin yung patis kapag may sabaw na. Pero sa akin, dito pa lang sa pagigisa, nilalagay ko na yan para masarap.